nyo, sa totoo lang mga kababayan, ngayon ako nakakita ng PCO, press briefing mga kababayan, na yung mga reporter, yung mga media, nag-aalangan magtanong. Kasi mga kababayan, kung titingnan nyo, napakagaling ni Attorney Claire sumagot sa mga tanong mga kababayan ng media. At isa pa dyan mga kababayan, talagang tamang-tama lang yung posisyon ni Attorney Claire Castro dyan po sa PCO bilang spokesperson ng Malacanang mga kababayan. Kasi unang-una, nasasagot ng maayos yung mga tirada ng makakabila, mga kababayan, ng kampo nitong si Digong, yung mga paninira laban po sa gobyerno, at hindi lang basta nasasagot, kung hindi, may diin pa mga kababayan. So ito, pakinggan po nating mabuti. Wait lang, siguro tanggalin ko na muna etong comment section. Yan. Magandang hapon Malacanang Press Corps. Welcome sa ating press briefing ngayong araw, February 24. Makakasama natin si Palace Press Officer at PCO Undersecretary Attorney Claire Castro para magbigay linaw kaugnay sa mga aligasyon sa gold reserves. Yusek Castro? Yes, as of now, may pronouncement ang BSP. Baka pwede nating pakinggan at madinig din nila. We will be projecting the statement po from BSP. Ito ata yung patungkol sa pagbibenta ng gold mga kababayan, yung sinasabi ni Duterte. Naubos na ang gold ng ating bansa mga kababayan dahil daw ibinenta na ng Marcos administration. Pero nung siya ang nasa termino mga kababayan, yung kanyang administrasyon, nagbibenta din naman ng gold. Kasi nga mga kababayan, may tinatawag tayo, tandaan nyo palagi hindi pwede na i-hold ng Pilipinas yung gold kapag sobrang taas na ng value. Ano ang gagawin ng Pilipinas mga kababayan for economy? Natural, ibibenta yung gold. And then, kapag mababa na ulit yung value ng gold mga kababayan, ang gagawin ng ating bansa, mag-i-stock ulit ng gold, bibili ng gold, and then pag tumataas yung value, ibibenta ulit para sa ating ekonomiya. Mga kababayan, pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Parang trading din yan kasi mga kababayan Ano po, pakitama na lamang po ako. Pakinggan nyo Ay Ma'am Chay, may galab shoutout Kita nyo, nagdadalawang isip sila magtanong Ikaw ba naman kasi? Babasahin ko ba? Akong babasa. Okay. This is a statement of BSP. The country's gross international reserves, or GIR, including gold, are held and managed solely by the BSP for the foreign exchange requirements of the country. When BSP sells gold, the proceeds revert to and stay within the GIR. Last year, GIR rose to $106.3 billion from $103.8 in 2023. Similar to other central banks, BSP maintains a portion of its reserves in gold as part of the country's GIR, mostly to hedge against offset movements in the market price of other assets. It buys or sells gold to maintain an optimum level for this purpose. Not too big, not too small. Gold prices tend to move in the opposite direction of other assets. Therefore, central banks hold some gold as a hedge against huge declines in other assets in the reserves. However, gold prices can be volatile, earns little interest, and has storage costs. So central banks don't want to hold too much. So yan po ang diba, mga kababayan? At handa na po tayong sumagot sa inyong mga katanungan. We're now opening floors for questions from our Malacanang. Kasi kung titingnan nyo mga kababayan may sinasabi kasi etong si Duterte na inubos daw ng Marcos mga kababayan, eto daw pong gold. Uulitin ko mga kababayan wala pong hindi po kontrolado ni PBBM ang BSP. At mas lalong hindi pinakikialma ni PBBM ang trabaho ng BSP. Kaya nga mga kababayan, kung titingnan nyo kapag tumataas yung presyo ng gold, ang ginagawa natin mga kababayan, nagbabawas tayo ng mga reserve po natin para mapataas palalo yung ating ekonomiya mga kababayan. And then kapag kabagsak, mababa yung gold, ang ginagawa naman natin mga kababayan, nag-hold tayo, bumibili tayo ng gold, and then pag tumataas ulit, ibinebenta ulit mga kababayan yung iba. So ngayon kung titingnan nyo, yung ginagawang prosesong yon ng BSP,
hindi po yan pinapakailaman ni PBBM. So ngayon, kung sinasabi ni Duterte na inubos na ng Marcoses etong mga reserve natin, etong mga nakatabing gold, mga kababayan, siguro sa administrasyon niya, yan ang ginagawa niya, mga kababayan, kaya ipinupunas niya kay PBBM yung ginagawa niya noon. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Yung media friends. First question, Maricel Halili. Dito walang nag-uunahan. Sabi ni Ma'am Janelle, bakit yung ibang press conference nag-uunahan, mga reporters, ba't parang tameme sila kay Attorney Claire? Di pa naman nag-uumpisa Q&A. Kaya nga po kung titingnan nyo, di ba? Yung iba halos nag-aalangan magtanong kay Attorney Claire. Alam nyo yung iba, mga kababayan, itong sinatrick si dati. Pagka may press ko na ganito, mga kababayan, press briefing, di ba umaabot minsan ng 20 minutes, umaabot minsan ng 1 hour, mga kababayan, kasi nga yung mga reporter ay ganadong magtanong. Pero nakakapagtaka dito, ba't parang yung iba nagdadalawang isip magtanong kaya Attorney Claire? Ano po? Anyway, ipagpatuloy pa natin. News 5. Ma'am, so just a clarification. So ibig sabihin, hands off si Presidente doon sa gold reserves kasi PRRD mentioned or is accusing the Marcos family of stealing and selling the country's gold. Just so it's clear. Okay. Hindi pa to campaign joke ulit ni dating Pangulong Duterte? Hindi ba tayo nasanay dun sa jet ski promise niya? Oh! Na nung naniwala tayo halos sa mga sumuporta sa kanya, tinawag tayong stupid. Stupido! So pag naniwala... Yan nga yung masakit kasi, mga kababayan, tingnan nyo Dati, nung nagyayabang etong si Rodrigo Roa Duterte, na nung tumatakbo siya noong 2016, ano yung sabi niya, mga kababayan? Pag siya naging presidente, sasakay siya ng jet ski tapos magtatambang siya, mga kababayan, ng watawat ng Pilipinas dun sa borders. Ngayon, kung titingnan nyo, mga kababayan, nasaan na yon? Yun talaga, literal na fake news yun. Bakit? Hindi naman kasi nangyari Di naman niya kasi ginawa. Tapos yung mga sinasabi niya pa, nahahamunin niya, mga kababayan, ng suntukan yung mga Chinese. Ano po, and then, pag-aanuhin niya, mga kababayan, nangyari ba yon? Hindi. Kaya nga yun, mga kababayan, kung titingnan nyo, isang panluloko yon sa sambayan ng Pilipino na pagkatapos siyang paniwalaan, natatawag pa ang mamamayang Pilipinong estupido. Ano po, kaya nga, mga kababayan, kung titingnan nyo, parang ganito lang din yan. Ano po, na kung saan, kapag ka nag-aakusa etong si Duterte, kapag ka nasusukol sila, anong sasabihin nila? Joke lang po. Wala ba tayo ulit sa sinasabi niyang ito? Baka mapagkamalan niya tayo ulit at tawagin tayong stupid. But anyway, we will take this seriously. Para naman hindi magkaroon ng fake news. Lalo na doon sa mga taong nakikinig sa kanya. At Tama! naniniwala pa. Itong issue na to, October 2024, nasagot na ito. Totoo yan. Ang nagtataka lang ako, bakit paulit-ulit na binibring up ni dating Pangulong Duterte? Wala ba siya mga economic experts na magsasabi sa kanya kung ano ba talaga ang regular activities ng BSP? Ayon sa BSP, ang pagbebenta ng gold is just a regular activity. Tama. How? Why? To pump up the economy. Even at the time of former President Duterte, trabaho na ito ng BSP. Hindi niya ba alam iyon? Okay. Now, sinabi nga dito, ang pagbebenta ng gold, kung mataas ang presyo, dapat ibenta. Sinabi din ng BSP, hindi pwede silang mag-hold. Parang ganito lang yan, mga kababayan. Sino yung mga marurunong dito mag-crypto? Di ba pag mataas minsan, mga kababayan, yung hinuhold yung tokens, ang ginagawa nyo, pag mataas na yung value sa kanyo ibinibenta. And then kapag kamura, ang ginagawa kasi, mga kababayan, since siguro yung mga marurunong dito, mag-trading, mga kababayan, di ba minsan yung ginagawa natin, kapag ka mababa ang presyo ng token, ipon lang ng ipon, imbak lang ng imbak, mga kababayan. And then kapag ka tumataas na yung presyo ng token, anong gagawin mo? Alangan namang iimbak mo lang. Natural, ibibenta mo yan kasi pag binenta mo yan, tutubo ka na ng malaki doon, mga kababayan. And then, pag naibenta mo na yon, hahanap ka na ulit ng another token na mababa yung presyo na may potential, mga kababayan. So parang ganito,
yung ginagawa ng gobyerno po natin. Kapag ka mataas ang presyo ng gold, ibibenta mo. Pagka mababa naman ulit ang presyo ng gold, bibili ka ng bibili. Mag-hold ka ulit. Magre-reserve ka ulit. Mga kababayan, so parang ganito yung tinutukoy dito ni Atty. Claire. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Much of a gold. Okay? Now, Yes, buy and sell. Ganon, buy and sell. Diba? Ipagpatuloy pa natin. ang nakakapagtaka lang tayo, nagtataka lang tayo, bakit hindi ito alam ng dating Pangulo? Di kasi siya nag-iisip. Siguro bago siya magbigay ng ganitong klaseng intriga, mapapansin nyo sa kanya mga statements, hindi naman detailed. Anong proof niya? Again, as a lawyer, he is a lawyer. He became a fiscal. Alam niya kung paano magkuha ng ebidensya, Tama. no? To get the truth. Bakit sa kanya parang wala siyang ebidensya? Laging paintriga. All we want here is evidence. Ipakita niya kung si PBBM o ang Pangulo ang nag-utos para magbenta ng gold reserves. Sa pool sila dyan. Samantalang sinabi rin ng BSP, solely and manage ito. No? Solely managed by the BSP. So paano magkakaroon dito ng hand or pakikialam ang Pangulo? Kasi mga kababayan, hindi talaga pwedeng diktahan ng BSP. Tandaan niyo po yan. Lalo na pagdating po mga kababayan sa ginagawang activity or aktibidades ng BSP, hindi po yan pwedeng diktahan ng kahit na sino man, kahit pa ng presidente. Kasi pangit po talagang tingnan kapag ka nakikialam yung presidente mga kababayan sa ginagawang trabaho ng BSP. Siguro nung panahon ni Duterte, baka ganun po yung gawain ni Digong. Pinapakailaman niya yung trabaho ng BSP mga kababayan. Kaya yung ginagawa niya dati, ipinupunas niya kay PBBM. Ano po, ipagpatuloy pa natin. AU, People's Journal. Ma'am, when you said you will take this seriously, what do you mean by that? Will the government file charges against the former president? Hindi naman po. Sasagutin lang namin yung mga joke na lagi niya sinasabi. Since tayo ay sumasagot dito ng seryoso, baka sa susunod sasabihin na naman ng mga supporters niya, hindi niya na naman kilala si dating Pangulong Duterte. Diba? Puro joke yan. So ito bang mga sinasabi niya during sa kanilang rallies or campaign rallies, joke ba o seryoso? We have to know that. Kaya wag kayong boboto ng mga kandidato ni Digong. Bakit? Kasi lahat ng mga sinasabi doon ni Duterte, hindi alam ng mamamayang Pilipino kung siya ba ay nagbibiro or totoo. Baka yung sinasabi niya na para sa tao, sa mamamayang Pilipino, yung kanya mga kandidato, baka ang ending nun, tawagin lang ulit tayong estupido mga kababayan at sabihin na nagbibiro lang siya, naniwala naman kayo. Diba mga kababayan? Kaya dapat talaga ang suportahan natin mga kandidato yung talagang interes ay tulungan ang sambayan ng Pilipino. At ang isa pa dyan mga kababayan, hindi nyo ba napapansin, buhat kanina nung sumasagot na etong si Atty. Claire, may mga nag-iiyakan dyan. Especially mga kababayan, yung mga bata ni Kamatis. Yung mga bata ni Kamatis na dalawang angkor mga kababayan, nag-iiyakan at tinatawag na attack dog daw etong si Atty. Claire mga kababayan. Hindi kasi nila maintindihan na hindi nauubra sa gobyernong ito ngayon ang ginagawa po nilang pakulo. Pinagbigyan na sila ng napakahabang panahon. Ngayon nakakita sila ng katapat mga kababayan, nag-iiyakan yung mga tuta, yung mga aso mga kababayan itong si Kamatis. Kaya nga mga kababayan, ito lang yung sa atin Huwag kasi kayong masyadong mapanira sa gobyerno kung ayaw nyong makakita at makahanap kayo ng katapat ninyo. Kasi mga kababayan, ito po talaga, kaya nag-iiyakan yung mga vlogger ni Digong, yung mga bata ni Kamatis mga kababayan, dun sa kanilang mga programa kasi hindi nila kaya itong si Atty. Claire. Hindi nila kaya mga kababayan. Kasi bukod sa magaling sumagot, talagang palaban pa. At talagang yung sinasabi mga kababayan, may pahapyaw po talaga sa mga Duterte dun sa kanilang mga sinusuportahan at dun sa kanilang mga taga-suporta. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Okay. And also, ma'am, would you know under the Marcos administration kung ilan na pong gold ang naibenta? As of now, wala tayong records pero sabi nga nila, according sa BSP, kukunin namin ito.
Kung inyo pong i-require at alamin po natin kung maibibigay po sa atin ng BSP ang records na ito. Pero ang sabi nga po nila, mas tumaas pa po ang GIR natin to $106.3 billion. So ibig sabihin, hindi tayo, wala tayong problema sa Tama. reserves natin. So that's fake news. Ang sinasabi nila Ouch. ay fake news. Or, mas formal na word, disinformation. Kasi sila yung factory niyan, mga kababayan. Tandaan nyo ha, dito sa Pilipinas, kapag ka sinabing fake news, sino yung factory? Eh di sila, yung kampo ni Digong. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Thank you. Kita nyo, Next tatagal question, nila please. magtanong oh. Do we still have questions from our media friends? Pia Gutierrez, ABS-CBN. Hi ma'am, good afternoon. Ma'am, in responding sa sagot nyo kanina regarding yung naunang statement ni dating Pangulong Duterte, si former Chief Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo said that it's actually the government, the Duterte the Marcos administration that's the biggest spreader of fake news. And I quote yung sinabi niya kanina sa ANC. It's funny because it's the government, the huge corporation of fake news. For instance, when the police assaulted the KOJC, they were saying the police were not armed. They say there were no blanks in the BICAM report, which was the basis of the enrolled bill that was signed into law. Your comment lang po. So si Attorney Panelo yung nagsabi na Biggest spreader of fake news yung spreader ng fake news. Unang-una, ang usapan dito ay about the gold reserves. Tama! Bakit kailangan baguhin? Nagda-divert ba sila? Diba? Yung issue tungkol sa KOJC, nasa korte na to. Kung meron mang kasuhan dito, sa korte ito. Ang pinag-uusapan natin dito, yung sinabi ni dating Pangulong Duterte patungkol sa gold reserves na walang anumang basihan. Kaya nga kung titingnan nyo mga kababayan, di ba trabaho nila yan? Anong ginagawa nila mga kababayan? Nung panahon na kainitan ng impeachment issue na itong si Sara Duterte, nung sunod-sunod yung mga nagpa-file, ano yung ginawa nila mga kababayan? Kahit magbuka silang uto-uto at tanga sa mata ng publiko mga kababayan, ano ginawa nila? Ipinapakita nila yung mga enrolled bill mga kababayan, yung mga BICAM report na kung saan may mga blanco daw. Yun yung ginagawa nila na panglihis mga kababayan sa totoong usapin. At ngayon nga na nagbitaw ng salita etong si Digong about sa gold mga kababayan, ano ginagawa ni Panelo? Natural, lilinisin po niya mga kababayan yung kalat ng kanyang amo. At ang gagawin niya mga kababayan, kukuha siya ng ibang issue na pwedeng ipantapal doon. Pero sorry na lang, etong si Attorney Panelo mga kababayan, dahil magaling yung nakaupo ngayon sa PCO. Hindi po nila malilihis yung usapin mga kababayan at hindi nila makukuha yung mismong interest ng sambayan ng Pilipino na talagang matingnan, matutukan etong pagsopla ni Attorney Claire sa fake news po ni Duterte about sa gold. Mga kababayan, ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Ida-divert, yes, ida-divert nila yon. Do you have more questions from MPC? But Dave Pardilla, yan. PTV4. Good afternoon po, Attorney. Sa Mandawi rin po sinabi po ni former President Duterte na bumalik na po yung droga sa Davao, Cebu, and Manila. Yan. Marami na ring mga tambay ang na-hold up at mga nasasaksak. Reaction po dito. Davao, including Davao City? Oh, okay. Kung Davao City pinag-uusapan natin, sino ba ang mayor ng Davao City? Nakaw! Hindi ba yung anak niya? Si Mayor Baste Duterte. So ang ibig bang sabihin nun, napaka-inefficient ng anak niya? Again, ulitin natin, nasaan ang data patungkol rito? Hindi yun na lang mga kababayan eh. Di ba? Yun na lang eh yung sinabi ni Attorney Claire. Kung sinasabi ni Duterte na bumalik na ang ipinagbabawal na bato, kahit dyan sa Davao mga kababayan, ibig sabihin walang ginagawa yung kanyang anak. Ibig sabihin, hindi nagtatrabaho si Basti Duterte. Ibig sabihin, hindi na kinatatakutan ng mga Duterte sa mismong teritoryo po nila. Ganun ba mga kababayan? Yun bang ibig sabihin nun? Mismong si Digong ipinapahamak yung pamumuno ng kanyang anak bilang mayor ng Davao City? Eh dapat lang palang palitan na kayo
ng mga Nograles dyan sa Davao City. Kasi nga, kung sinasabi ni Duterte mga kababayan na bumalik na ang ipinagbabawal na bato, including dyan sa Davao City, dyan sa Davao, dapat palitan na kayo ng mga Nograles. Kasi hindi nyo napapangalagaan at napapamunuan ng ayos ang Davao City. Bitawan nyo na po yan kung hindi po kayo nakakapagtrabaho ng maayos. Kasi mga kababayan, sayang lang ang ipinapasahod sa inyo ng sambayan ng Pilipino. Sayang lang ang ibinibigay sa inyo ang ibinabayad sa inyo ng mga taxpayers. 'Di ba? Dito pa lang inilaglag mo na digaw ang sarili mong anak. Kasi sa mga banat mong 'yan, hindi nyo alam na nagba-backfire sa inyo, bumabalik sa inyo. Tama nga itong si Atty. Claire. Ibig sabihin, walang ginagawa yung kanyang anak at weak yung kanyang anak. Bakit mga kababayan? Kasi hindi mapamunuan ng tama ang Davao City. Hinahayaan nila na pamahayan ng mga tao na nagbibenta at nagdadala dyan ng ipinagbabawal na bato. Akala ko ba galit sila sa droga? Bakit nagkakaroon na ng ipinagbabawal na bato dyan? Anyway, ipagpatuloy pa natin. At tandaan natin, nung panahon niya, at least ngayon may record kung may namamatay. Nung panahon niya, menong bang nare-record doon sa mga biglang nawawalang mga... Sakit nung ni Atty. Claire, no? Ibig sabihin nun, inutil. Iniba ko na nga lang yung term mga kababayan para hindi masyadong masakit. Kasi pagka sinabi kasing inutil mga kababayan, ibig sabihin walang silbi, walang pakinabang. Sayang lang ang ipinapasahod ng sambayan ng Pilipino. Kaya nag-iiyakan dito yung mga taga-suporta nitong si Digong mga kababayan. Siyempre, ikaw ba naman? Masabihan ka na inutil, walang silbi. Tao. Tanong lang natin yon. So dapat yun siguro, alamin din niya. Pero as of now, sabi nga natin, anak niya ang namumuno sa Davao City. Bakit ganun ang kanyang lungsod? Diba? Sapul. Ivan Medina, GMA7. Yusek, kakapanumpa niyo pa lamang po ngayong araw na ito as Undersecretary and Palace Press Officer. And you come out with guns blazing. Ito na ho ba ang magiging communication stance ng Administrasyong Marcos starting today? Siguro ganito lang po talaga ako. When it's for the truth, ilalaban natin yan. Wala tayong, hindi tayo magsasagwa ng anumang fake news. Basta kaya maalab ang damdamin natin sa pasasarita is because we know we are fighting for the truth. Tama. Do you think it has come to a point that the administration needs to take this, firmer stance against fake news because it has already gone to worrisome levels? Eto, tandaan nyo ito mga kababayan ha. Bukod po minsan, si PBBM po, kung tutusin mga kababayan, may sarili po siyang press con. Nakikita naman po natin mga kababayan, I think once a month ata nagbibigay ng sariling press con, etong si PBBM. Sumasagot siya sa mga media mga kababayan. And then, eto pong kay Atty. Claire, kapag nagsasalita po siya dito mga kababayan sa PCO, yung kanyang press briefing, yan po ay sinasagot niya yung mga katanungan ng sambayan ng Pilipino, especially ng mga media at yung mga isyong ibinabato sa gobyerno mga kababayan na galing po dito sa kampo ni Digong mga kababayan at dun sa iba pa na nagpapakalat ng fake news. Baka kasi sabihin ng iba, kaya inappoint etong si Atty. Claire mga kababayan ni PBBM para gawing attack dog laban po dito sa mga Duterte. Hindi po ganon. Mga kababayan, kaya po yan inappoint dyan kasi kailangan talaga ng taong makakapagbigay ng kaliwanagan sa mga binabatong isyo laban po sa gobyerno. Ipagpatuloy pa natin. Yes, we have to fight for that. We have to fight against fake news. Otherwise, yung mga tao na naniniwala sa kanila, maiiba ang isip nila. Maiiba ang diskarte nila. It is our obligation, especially tayo, mga taga-media. Dapat nating iparating sa taong bayan, ano ba ang katotohanan? Iwasan natin yung mga intriga na walang basihan. As of now, kasi puro intriga Puro intriga ang pinapasok sa utak natin. At nakakasira ito sa bansa, sa ekonomiya. Hindi po ba? Tama. Thank you. Maricel Halili, News 5.
Hi ma'am, good afternoon once again. Ma'am, just so mas maintindihan po namin yung mandate ninyo, are you also considered as the presidential spokesperson? I am not a spokesperson because the president will be speaking for himself. Tama. Okay, ang mandato ko is to explain, to expound anuman ang pronouncements, direktiba ng palasyo and Pangulo. But I will not consider myself as a spokesperson. Ano po ba ang difference ng press officer sa spokesperson and press briefer? Okay. May mga pagkakataon po kasi na kapag magkakaroon po kasi, if I'm not mistaken, magkakaroon mismo ang Pangulo ng once a month na press con. So, siya po talaga yung, kung ano man yung kanya naisabihin, sa kanya po manggagaling. Ako is more on the pag-explain, pag-expound, at kung may konting gap, doon tayo papasok. Yun. Ma'am, sorry, but of course, whatever you tell us in press briefings would have to have the authority of the president. Of course. Yes, sir. Thank you. Parang wala na ata We magtatanong. don't have any more questions, Yusek. At this is where we end our press briefing for this afternoon. Thank you very much, Yusek Castro. And Thank you. Thank you Malacanang Press po. Corps. Good afternoon. First day talaga. Mga kababayan, kita nyo kung gaano kabilis, 13 minutes lang, tapos na. Samantalang dati, nung si Trixie Angeles, yung spokesperson ng Malacanang, tumatagal yan ng 1 hour, mga kababayan. Kasi nga, nag-uunahan yung mga medyang magtanong. Pero ngayon, nakakapagtaka, 13 minutes lang, tapos na. Yung iba, nagdadalawang isip pa magtanong. Yung iba, di natin alam kung bakit natatakot magtanong. Anyway, shoutout kay Ate Miki Moto, mega love shoutout po sa inyo. Maraming salamat po,